So, yun. Sa wakas, natapos na rin yung epoxy flooring natin. No? Ah, bigay lang tayo ng konting review. No? So, lumipas na to ng mga ilang araw. Inobserbahan ko din muna kasi. No? At lumalabas na maganda naman at maraming nagagandahan pag nakikita nila to. No? Although, sabihin natin mga pros and cons, no? Although, ang tagal ko siyang ginawa, primer, liha, linis, considering yung alikabok, dapat hindi napapasama dun sa epoxy. Either primer man yan o top coat na. O yung sa pang base coat nyo ng design. Di, sa lagay namin, di namin maiwasan kasi wala pang pinto. Tapos, naglalagdagan alikabok dito sa roll up. Pero na-minimize ko naman nung nilinis ko ng sobra tong roll up na to. No? And then, pagkalipas ng ilang araw, lumalabas na nagagasgasan din siya. Kagaya din nung una natin ginamit na epoxy. Ayoko na lang sabihin yung brand, no? Para hindi tayo sumabit. Yung isang brand natin na pang Locos, nagagasgasan din siya. Tapos, hindi siya smooth finish. Tapos ang gasgas niya is kulay puti. Dito, sa lagay nito, gagasgasan din siya, pero mas matigas ng konti. Tapos, yan, sa katagalan, no, mga ilang araw lumipas, pinupunasan ng basahan, kung ano-ano pa, nagagasgasan, nagkakaroon ng hairline na manipis lang. Mas matigas siya, pero ang gasgas niya kulay gray. At saka hairline lang. Although kasi mas mahal talaga to, kaya dapat matibay siya. Pero katagalan, magagasgasan din. Lalo na pag may sapatos ka na may buhangin sa talampakan. Lalo na pods ng ng pinto. Ito, ginawa lang naman din natin para matesting, no? At may review. Sigurado ako magagasgasan to. Pero, may catch doon. Sa lagay nito, since smooth finish, kaya mo siyang i-bop uli para bumalik yung kintab. Tapos, may pang-bopping na kaya magpawala ng gasgas no? Sa unang ginamit natin, sand finish siya. Ito nasa gilid ko sa likod ko. Ito. Hindi mo siya mababop. Pero, pwede mo siyang applyan uli, patungan. Pero magiging magastos na naman. Tapos, hindi naman kagastos tong Locos natin. Ito, pwede mo tatungan uli, top coat mo uli, kung talagang hindi na mawala yung gasgas, babalik uli sa kintab. Wag lang sobrang kapal ng top coat mo, no? Baka naman sumayad na sa kung ano. Ito, kagaya nito, baka sumayad sa pinto kapag kapal ng top coat mo. May pintuan pa namin to Tapos sa presyo, hindi hamak na mas mahal yung presyo nito kumpara doon sa unang ginamit natin. Pero mas maganda ang finish. Sa methodology, mas mahirap i-apply ito, pero mas maganda ang finish. Yung unang ginamit natin, direct application, wala nang liha-liha, basta pahid, tapos yun na, sun finish. So overall, para sila nagagasgasan, iba pa rin talaga ang tiles, nasa sa inyo na lang kung gusto nyong gamitin. No? Basta ingat lang din naman. Tapos ito mas nagle-level. Hindi nga halata yung gasgas kapag di mo tinitigan. No? Pero nung pinunasan namin basahan, pinunasan namin pabilog-bilog, bumilog din yung gasgas. Meron siyang aninag ng gasgas. Pero kung hindi tititigan, hindi halata. Yung isa, yung sun finish, hindi yung mga pupunasan ng basahan na hindi makikita yung gasgas, no? So, all in all, nasa inyo na kung gagamitin nyo. Pero, consider nyo yung application at saka yung cost versus dun sa tiles, no? Sa tiles, eto mas mahal to Parang papares din. Hindi magkakala yung presyo ng tiles sa Dito sa high-end na epoxy kasi
Sa liit na ito, mga 5,000 na gastos ko, kulang-kulang. Eh kung magdi-labor pa ako, whereas kung tiles, bili ka ng mumurahin na tiles, so yung ceramic lang, kahit di masyadong, di man kailangan porcelain. No? Di man sobrang mumurahin, basta yung mas ceramic na tiles, mas mura. Hindi nagkakalayo yung presyo sa epoxy na premium versus dun sa tiles. Ito sa low cost, yan, nakakamura ka talaga. Pero hindi ganun, hindi smooth finish, no? All in all, maganda naman yung finish. Marami nagagandahan, pero para sa akin, tiles pa rin ako. No? Iba pa rin talaga yung tiles. Hindi siya nagagasgasan kahit ano. Tapos, madaling linisan pag tiles. Although ito naman tsahan na ng epoxy ko. No? So, yun lang naman. Pros ng premium na epoxy, high glossy, magandang finish. Pero nasa sa inyo, may tamang application din ng design. Dapat magaling ka maghagod. Magaling ka mag-design, creative ka, no? Eto, pinaghalo ko na lang basta yung pigment. Hanap lang kayo sa internet sa YouTube kung paano yung application. Pero sa pagdi-design, may tamang kamay din. Kasi pumapangit na gaya na nangyari sa amin dito. Buti na lang, naremedyohan ko. Yan. All in all, ganda naman. Satisfied naman ako. Pero para sa akin, tiles pa rin ako. Kung dito katagalan, papatungan ko ulit ito, sigurado okay. O ibabab ko. Pero hindi ako nagsisi. Ganda. Hindi naman ganun nagagasgasan. Huwag lang sasadyain gasgasan, no? Kasi lalabas talaga yan. Kagaya dito sa low-cost na epoxy natin. Pag sinasadyang gasgasan, nagagasgasan talaga. Dito rin, pag sinadyang gasgasan, gagasgasan din talaga. Magkaiba lang sila ng kulay ng gasgas. Dito, hindi masyadong halata yung gasgas. Pero dito sa low-cost, halata yung gasgas. Ngayon, huwag lang gasgasan. Okay, thank you. Sana may nakuha kayo kahit paano, no? Epoxy, kung maingat kayo sa sahig, bagay sa inyo to. Epoxy na maganda, high-end. Sa kwarto, siguro, parating nakapaa, yan, maganda yan. Just tingin ko mas maganda to sa mga apply nyo sa mga pinto ng cabinet, sa pinto nyo. Wala siyang pinagkaiba sa duco finish na mga cabinet, no? Siguro try natin i-apply minsan, no, sa mga pinto ng cabinet natin. Yun. Yun, okay naman. At sana nagustuhan nyo yung video. At sa mga susunod pa natin pwedeng i-review, no? Thank you.